Kabanata 281. Tingnan ko nga ng mas maigi ang regalo mo. Baka may ginawa na naman si Snow. Babala ni Ellie. May kakaiba talaga. Ngumiti si Luna at mamulong kay Ellie. Sis Ellie, ang talas talaga ng kutob mo. Totoo, may kaunting kapintasan ang regalo ko, pero nasa akin naman yan buong oras, kaya sigurado akong wala siyang nagawa rito. Paano ngayon? Tanong ni Ellie, may halong pagdududa. Hindi ko rin alam kung paano, pero parang alam ni Snow kung ano ang ibibigay ko kay Lolo. Kaya naghanda rin siya ng kaparehong bagay. Siyempre, mas mag-ara at mas mahal ang sa kanya. Agad na nakuha ni Ellie ang ibig sabihin at nataranta, paano na yan? Kahit hindi pansinin ni Lolo, baka kung ano pa ang sabihin ng mga tao, Lil Luna, gusto mo bang ipalit ko na lang yung regalo mo? Okay lang, basta hindi magalit si Lolo. Tahimik na lumakad si Luna papunta sa kanyang lolo at may ngiting nagmula sa puso, Lolo, maligayang kaarawan po. Nag-aalala pa si Ellie habang pinagmamasdan siya, pero kalaunan ay napakalma rin. Napagtanto niyang mulat simula bulag siya noon, ayaw naman talagang bumalik ni Luna sa pamilya Windsor. Hindi rin niya hinahangad ang kayamanan ng pamilya. Kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, wala siyang pakialam. Ang tanging iniintindi lang niya ay ang opinyon ng kanilang lolo. At para kay Lolo, sapat na ang muling pagkikita nila. Hindi na mahalaga kung may dala man siyang regalo o wala. Napangiti ito at mahinahong sinabi, masaya na ako't bumalik ka. Hindi mo na kailangang maghanda pa ng regalo. Alam ko ang hirap ng pinagdadaanan mo sa labas. Pero Lolo, galing po yan sa puso ni ate. Buksan niyo na po agad. Sabat ni Snow, pilit na itinatago ang kasabikan sa mukha. Sige, dahan-daang binuksan ng matanda ang kahon at tila nagulat sa nakita, pero agad ding bumalik ang ngiti. Tiningnan niya si Luna nang may malasakit at tuwa, ang bait naman ng mga apo ko, pareho pa silang nakaisip ng bagay na gusto ko. Pasimpleng umirap si Snow at lihim na napangisi. Kaya mo lang nagustuhan yan kasi tunay mong apo ang nagbigay. Nakita rin ng mga bisita ang laman ng kahon at nagulat sila. Grabe, ang galing naman ng pagkakataon. Parehong-pareho ang regalo nila. Agad nagsimulang magbulungan ang mga kaibigan ni Snow. Napataas ang kilay ni Kendra habang tinitingnan ang jade bead bracelet. Hindi yan pareho. Ang kay Snow ay dekalidad, habang yang isa, parang galing lang sa palengke. Basura lang yan. Sabat naman ni Wendy, Luna, hindi ba kakalipat mo lang sa Glory World Entertainment? Dapat malaki na ang kita mo, di ba? Tapos ganito lang ang binili mo. Ika-70 birthday ng lolo mo yan. Okay lang ba talaga sa'yo na ganito ang ibigay mo? Alam mo ba na may sariling aura ang jade? Pwede nitong itaas o ibagsak ang kapalaran ng tao. Ang huling linyang yun ay parang kunyal na sadyang pinatama sa kahihiyan ni Luna. Sa isang iglap, naging sentro ng panlalait si Luna. Ay nako, huwag niyo naman siyang husgahan agad, baka hindi pa siya masyadong kumikita. Sabi ng isa, na parang biro pero may pangungutya. Ano raw, kung hindi niya kayang bilhin, bakit jade pa ang pinili niya? Mamahalin yun. Alam mo naman ang mga galing sa probinsya, mahilig magyabang at walang alam. Wala silang kaalam-alam sa mga pamahiin sa jade. Napakunot-noo si Henry habang pinapakinggan ang mga komentong iyon. Nang magsasalita na sana siya, may isang matandang lalaki sa karamihan na nakasalamin, ang umabant at mariing nagsalita, mga binata't dalaga, pahintulutan ninyo akong magsalita. Ang pamahiin sa jade ay hindi nakabase sa presyo nito, at ang kalidad ng jade ay sinusukat sa maraming bagay. Kahit ordinaryong jade lang iyan, basta naalagaan ng maayos o ginawa ng kilalang artisan at pinagpala ng mataas na monghe, maaari itong maging isang kayamanang walang kapantay. Saglit siyang tumigil at tiningnan ang jade na bigay ni Luna bago nagpatuloy, at ito, masasabi kong isang ang kayamanang walang kapantay. Ano raw? Kayamanang walang kapantay. Nagbibiro ba siya? Sigaw ni Kendra, halos hindi makapaniwala. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wendy at mabilis siyang sinaway, ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo bang si Elder Green ang nagsasalita? Elder Green, sino naman yun? Tanong ni Kendra na litong-lito. Galing siya sa pamilya ng mga eksperto sa jade at gemstones. Siya lang naman si Ginoong Chester Green. Paalala ni Wendy, halos mawalan na ng pasensya. Kaya pala, pero imposible yan. Noong nagkakape tayo kasama si Snow, sabi niya binili niya yung jade na yun ng $150,000. Baka mali lang ang dinig ko. Hindi, tama ang narinig mo noon, pero imposible namang magkamali si Elder Green. Kung mali siya, para na rin tayong lumapastangan sa kanya. Habang naririnig ni Snow ang pahayag ni Chester at ang pag-uusap ni Kendra at Wendy, bahagyang nagbago ang ekspresyon niya, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado sa labas. Alam niyang si Luna ang bumili ng bracelet na yun sa halagang $150,000. Paanong naging kayamanang walang kapantay? Oo, iginagalang si Chester at buong buhay na niya ay jade ang pinag-aralan, pero posible rin namang nagkamali siya sa pagkakataong ito, hindi ba? Ang totoo, karamihan sa mga bisita sa gabi ng iyon ay hindi naman tunay na eksperto sa jade. Yung mga kaibigan ni Snow ay nakikisawsaw lang noon, at ang ibang tao ay nadala lang ng kumpiyansang pinakita ng grupo niya. Ngunit ngayong si Elder Green na mismo ang nagsabi, biglang nagdadalawang isip ang lahat kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan. Maging si Henry ay nalito. Bagamat isa lang siyang collector at hindi singgaling ni Chester sa pagsusuri ng jade, may alam rin naman siya tungkol sa mga mamahaling bato. Sa tingin niya, ayos lang ang jade ni Luna, pero parang hindi naman ito katumbas ng isang kayamanang walang kapantay. Maraming tanong ang gamulo sa isip niya. Elder Green, anong ibig ninyong sabihin? Anong klaseng kayamanan?
Ayaw ni Chester na magbitaw ng padalos-dalos na conclusion, kaya mahinahong nagsalita, Henry, pwede ko bang makita muna ang bracelet? Agad itong iniabot ni Henry sa kanya. Tahimik na pinagmasdan ni Elder Green ang bracelet, sa kadahan-daang kinuha ang magnifying glass mula sa bulsa ng kanyang barong. Lalong lumiwanag ang mga mata niya habang tinatitigan ang isa sa mga beads. Ano bang nakikita mo dyan? Tanong ni Henry, hindi na makatiis. Ang mga tao sa paligid ay nanood na rin, ang iba'y pabulong na nagkukwentuhan, halatang hindi pa rin naniniwala na isang tunay na kayamanan ng jade na yon. Matanda na siguro si Elder Green, baka nalito lang. Lil Luna, sigurado ka bang ayos ang jade na yan? Tanong ni Ellie, litaw pa rin ang pag-aalala sa tono niya. Baka may ginawa si Snow rito. Napailing si Luna at nagkibit balikat. Ang sigurado lang ako, nung binili ko yan, wala pa namang problema. Pwede kayang nagkamali ang Jade Treasury. Yung lalaking nagserbisyo sa kanya ay mukhang mabait, pero paano kung nasuhulan siya ni Sumimoto? Unti-unting nagsimulang magduda si Luna, isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib niya. Nang matapos si Chester sa pagsusuri, bigla siyang tumayo at tinanggal ang suot niyang jade bead bracelet sa kanyang palso, saka ipinakita ito kay Henry. Henry, ano ang palagay mo sa bracelet ko? Biglang sumiklab ang selos sa mukha ni Henry. Ikaw talagang matanda ka, tama na nga yan. Hindi ba yan yung bracelet na regalo sa'yo ng apo mo? Hindi pa ba sapat na ipinagyabang mo yan ng 800 beses? Kabanata 282. Dahil sa sinabi ni Henry, nagtawanan ang kanyang mga kaibigan. Ikaw talaga, Elder Green. Nakakainis ka na, paulit-ulit mong kinukwento yan sa kahit sinong makasalubong mo. Regalo raw ng apo mo, tapos ilang buwan mo raw pinakiusapan si Master Joey Lim para lang mapasa kanya yan. Pagod na tayong makinig sa kwento mo tungkol sa mabuti mong apo mo. Tapos ngayon, nagmamayabang ka pa sa harap ni Elder Windsor, na ilang beses nang tinanggihan ni Master Joey kahit gusto niya ring magpabasbas ng bracelet. Hahaha, birthday ni Elder Windsor ngayon, tigilan mo na yung pang-aasar mo. Talaga bang bihira ang bracelet na binasbasan ni Master Joey? Tanong ng isa mula sa karamihan, na ngayon ay interesado na rin. Mabilis na naging seryoso ang mukha ni Chester. Siyempre, si Master Joey Lim ay isang tunay na kilalang monghe, at hindi siya basta-basta gumagawa ng pagbabasbas para lang kung kanino. Kahit gaano pa kalaki ang ibayad mo, kung ayaw niya, wala kang magagawa. Kailangan ng tapat na puso at, higit sa lahat, ang pakikipag-ugnayan ng damdamin ng tao sa kalikasan. Kaya nga bihirang-bihira ang bracelet na ganito. Hindi ba't yan ang tinatawag na kayamanang walang kapantay? Bagamat hindi kilala ng karamihan si Master Joey Lim, ang mga nakakaalam sa kanya ay may malalim na respeto sa kanyang katauhan. Totoo yan, may kakilala akong personal na nagpunta roon pero nabigo pa rin. Maski may sinseridad ka, kung wala kang pakikipag-ugnayan ng damdamin, wala ka pa rin. At ang pakikipag-ugnayan ng tao sa kalikasan ay masyadong malabo yun para maintindihan. Paano mo nga ba malalaman kung karapat-dapat kang magkaroon nito? Tama, kaya nga napakabihira, kaya naman ilang taon nang ipinagyayabang ni Elder Green ang bracelet niya. Halos gawin na niyang family heirloom. Ang pinaka-importante, may taglay talaga itong espiritual na lakas. Dati halos mamatay na si Elder Green sa sakit. Teka lang, bakit nga ba napunta tayo sa kwento ng bracelet niya? Hindi ba tinitingnan natin ngayon ang bracelet ni Elder Windsor? Habang patuloy ang mga mumunting bulong-bulungan sa paligid, muling tiningnan ni Chester ang bracelet na hawak niya bago ito ibinalik kay Henry. Pagkatapos, humarap siya kay Luna. Iha, siguradong napakalaki ng naging pagsisikap mo para makuha ang jade bead bracelet na ito, di ba? Ang ibig sabihin ni Ginoong Chester, binasbasan ba ito ni Master Joey Lim? Paano iyon naging posible? Napakahirap nitong makuha, anong klaseng milagro ang ginawa ng babaeng taga-baryo na to? Hindi agad nakasagot si Luna. Wala siyang ideya sa nangyayari. Sigurado ba ang matandang ito sa sinasabi niya? Ito lang yung bracelet na binili niya sa halagang $150,000 sa Jade Treasury. Wala nga siyang kilalang Master Joey Lim. Habang gulong-gulo pa si Luna, pasimpleng bamulong si Kendrick kay Snow, ano ba yan? Minor na basbas lang yan ng isang monghe. Seryoso ba sila? Kayamanang walang kapantay daw. Napakagatlabi si Snow at umiling. Kendra, huwag mong sabihin yan. Malaki ang respeto ni Lolo sa katauhan ni Master Joey. Yun ang dahilan kung bakit binaliwala ng matanda ang lahat ng sinabi noon ni Chen Lao, at kung bakit bulag na bulag sa tiwala sina Maximo at Ingrid. Hindi kasi pinagkakatiwalaan ni Elder Windsor si Chen. Kaya kahit nakakainis at masakit para kay Snow, hindi siya makapagsalita. Dahil kung magsalita siya laban kay Master Joey, para na rin niyang iniinsulto si Elder Windsor mismo. Hindi na nakatiis si Kendra nang makita ang mapait na ekspresyon ni Snow. Snow, bakit ka nagpapabuli? Ako na ang bahala sa'yo. Ngiting tagumpay ang gumuhit sa labi ni Snow. Muli na naman niyang naisihan si Kendra. Sa isang maamong ekspresyon lang, nakuha na naman niya ang simpatiya nito at ang tulong ng hindi na kailangang humiling. Sa isang sitwasyong tulad nito, hindi maaaring magsalita sina Ingrid o Maximo. Hindi ito ang tamang panahon para sa kanila. Pero ang isang outsider gaya ni Kendra, siya ang perpektong kasangkapan. At ganoon na nga ang nangyari. Nagsalita na si Kendra, kahit pa binasbasan yan ni Master Joey, hindi ba pwedeng mas magandang bracelet ang bilhin niya? Sa tingin niyo ba tama lang na isuot ni Elder ang ganyang cash upon? Hindi na nakatiis si Chester. Ayaw niyang makipagtalo sa mga kabataan, pero talagang sumusobra na sila.
Iha, sa tingin mo ba hindi sapat ang bracelet na to? Kung presyo ang usapan, masasabi kong mas mahal pa to kaysa sa bracelet na ibinigay ni Snow. Ano, pero ang bracelet ni Snow ay nasa 2 milyong dolyar. Gulat na sigaw ni Kendra, nanlalaki ang mga mata. Pati na rin sina Snow at Wendy ay hindi makapaniwala. Maging sina Ingrid at Maximo ay napatigil. Iisa lang ang nasa isip nila. Paanong nangyari yun? Saan siya kumuha ng ganoon kalaking pera? Imposible ito. Tahimik ngunit may katiyakan ang naging paliwanag ni Chester, ang bracelet na ito ay gawa sa high-quality jadelit. Ang nagpapabihira rito ay ang katotohanan lahat ng beads ay mula sa iisang minahan, at perpekto ang balanse ng kulay nito. Siyempre, mas mahal ito kumpara sa isa. Napakunot-noo si Kendra at hindi pa rin tumigil. Elder Green, sigurado po ba kayo na hindi kayo nagkakamali? Ngunit bago pa man makasagot si Chester, nagsalita na si Henry, halatang hindi na natutuwa. Ano ba yung pinagsasabi mo, bata ka? Paano magkakamali si Elder Green? Ang bracelet ni Lil Luna ay mas mahal. Kanina pa siya nagtimpi, pinipiling huwag ilagay si Snow sa kahihiyan. Pero ngayong pinagsasalitaan ng kung ano-ano si Luna, napilitan na siyang magsalita at itama ang lahat. At bukod pa roon, mismong si Elder Green na ang nagsabi. Wala na dapat pagtalunan pa. Ha, hindi ko inasahan yun, mas mahal pa ang regalo ng ampon kaysa kay Miss Windsor. Nakakagulat. Ang saklap naman, pareho pa naman sila ng regalo pero sa lahat ng aspeto, talo si Miss Windsor. Aba, mukhang mali ang pagkakakilala natin sa batang ito. Iba na siya ngayon, ang laki ng pinagbago sa loob ng 5 taon. Kanina ko pa gustong itanong, siya ba talaga yung Luna Windsor noon? Halos hindi ko na siya makilala. Ang ganda-ganda na niya ngayon. Tama, noon kahit anong gandang damit, parang hindi pa rin bagay sa kanya. Pero ngayon, may kakaiba siyang dating, parang may aura siya. Biglang dumilim ang mukha ni Snow. Hindi lang binasbasa ng Master Joey Lim ang bracelet ni Luna, mas mahal pa ito sa kanya. Paanong naging posible ito? Ang ilang artista ang mismong nagsabi sa kanya na nakita nilang binili lang ni Luna ang bracelet sa halagang mahigit 100,000 dolyar. Anong nangyari? Lintik, ilang araw niyang pinaghandaan ito pero sa dulo, siya pa ang napahiya. Hindi lang siya natalo sa sinseridad at halaga ng regalo, kundi siya pa ang parang tumulong para maisalang si Luna sa liwanag ng tagumpay. Umakbay si Chester sa balikat ni Henry at natatawang nagsabi, Henry, ang swerte mo talaga. Kaya pala gusto mong ampunan ang batang yan, napakabuting bata. At higit sa lahat, siya pa ang isa sa nakakuha ng basbas ni Master Joey. Isa yang malaking pagpapala. Tama ba, Henry, ilang taon na ang apo mo? Anong zodiac sign niya? Sa tansya ko, kasing edad lang siya ng apo kong lalaki, no? Napangiti si Henry habang hawak pa rin ang jade bead bracelet na parang kayamanang ayaw bitawan. Pero nang marinig niya ang tanong ni Chester, bigla itong nanlisik. Teka lang, matanda, anong binabalak mo sa apo ko, ha? May pinaplano ka na naman, no? Kabanata 283. Ampun, siya ang tunay na apo. Hoy, matanda, anong gawa-gawang kwento ang sinasabi mo? Gwapo at mabait ang apo ko. Hindi ko nga iisipin yan kung hindi lang maganda ang apo mo at may mabuting puso. Mayabang na sagot ni Chester. Ngayon mo lang napansin na maganda ang apo ko. Hindi lahat karapat-dapat sa kanya, ha? Ipakita mo muna sa akin ang litrato ng apo mo bago ka magyabang. Inis na balik ni Henry. Totoo, ilang taon na ang nakalipas mula nang huling makita niya ang apo ni Chester. Sino bang nakakaalam kung ano na ang itsura nito ngayon? Baka nga ikaw pa ang may binabalak kapag nakita mo ang picture niya. Ganting tugon ni Chester. Napahilot ng sentido si Luna. Bakit ba palaging napupunta sa ganitong usapan pag tumatanda ang mga tao? Hindi naman siguro lahat. Pero, mga 80% ng oras, kapag nagkakape ang matatanda, nauuwi talaga sa paksa ng kasal at apo. Teka, hindi yun ang punto. Ano bang nangyari sa bracelet na binili niya sa halagang $150,000 with 20% discount, tapos ngayon biglang naging 2 million ang value at may blessing pa ni Master Joey Lim? Jade Treasury. Yung biglaang pagbabago ng ugali ng staff noon. Pwede kayang. Ano kaya, Elder Windsor? Gwapo di ba si Bailey? Sabay pikitin ni Chester ng litrato ng apo niya, taas noo at punong-puno ng pride. Nang makita ni Henry ang larawan ng isang binatang mukhang artista, nagniningning ang mga mata nito. Ngayon uso na ang Photoshop. Hindi sapat yan bilang ebidensya. Napakamot ng ulo si Chester, naiinis na rin. Ay sus, kung ganyan ka, dadalhin ko na lang siya mismo sa susunod na gathering natin. Harapin mo siya ng personal. Ayan, yan ang gusto ko. Sagot ni Henry, tuwang-tuwa. Isang kisap mata lang, na-set up na si Luna para sa blind date. Ano na namang nangyayari? Lolo, pakikalma lang po. Napatingala na lang si Luna sa langit, walang magawa habang ang dalawang matanda ay masayang nagkukwentuhan, parang wala lang. Napatawa si Ellie habang pinapanood ang reaksyon ni Luna. Actually, mabait naman talaga yung apo ni Elder Green. Wala namang masama kung makilala mo siya. Napahawak si Luna sa noo niya. Hindi ito yung concern ko ngayon, promise. Pero sa kabila ng kanyang reklamo, may isang alalahanin ang sumagi sa isip ni Ellie. Lil Luna, baka naman hanggang ngayon, hindi mo pa rin nalilimutan si Yuan. At halos parang sinadya ng tadhana, biglang dumating ang isang kasambahay, nagmamadaling sumugod sa bulwagan. Master, nandito na po ang manugang ninyo.
Lahat ng tao ay napalingon papunta sa pintuan. Manugang, sino? Sino pa ba? Si Snow lang naman ang may fiancé sa pamilya ngayon. Ibig sabihin, si Yuan ng Sullivan family. Naglakad papasok ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit, may assistant sa likod niya may dalang mahabang kahon. Agad na napanganga si Kendra nang makita ito. Snow, andyan na ang asawa mo. Bilis, salubungin mo na siya. Ano ka ba, hindi pa naman kami kasal. Nahihiyang sagot ni Snow, pero sa loob-loob niya, pumipintig ang puso sa bilis. Sa sandaling makita niya ang maamong mukha ni Yuan, parang naglaho ang lahat ng inis at kahihiyan niya kanina. Sabat naman ni Wendy, itinanggap mo na ang proposal niya, di ba? Halos kasal na rin yun. Patuloy namang titig na titig si Kendra kay Yuan. Ay grabe, lalo pa siyang gumagwapo. Namula si Snow, kunwaring mahinhin, at lumapit kay Yuan na may elegante at banayad na kilos. Honey, dumating ka na. Hinawakan ni Yuan ang malalambot na kamay ng dalaga, puno ng lamang. Nagkatitigan sila, parehong may ngiti sa labi, puno ng pagmamahalan ang kanilang mga mata. Sabay silang lumakad papunta kay Elder Windsor, animoy isang perpektong magkasintahan. Nakasuot ng itim na suit si Yuan habang si Snow naman ay nakaputing long dress, black and white, isang klasikong kombinasyon na nagpalutang sa kagandahan nilang dalawa. Agad silang naging sentro ng atensyon sa buong bulwagan. Sa gilid, nakahinga ng maluwag sina Ingrid at Maximo. Habang si Elder Windsor naman ay kitang-kita ang pride sa mukha habang pinagmamasdan ang itinuturing niyang manugang. Nginitian niya ito ng malumanay. Yuan, andito ka na pala. Noong mga nakaraang taon, mahigpit na tinutulan ng Sullivan family ang relasyon ni Yuan kay Luna dahil sa mababang tingin ng publiko sa pagkatao ng dalaga. At kahit bumalik na ito sa Windsor family, hindi pa rin inihayag ang tunay niyang pagkakakilanlan sa publiko. Sa totoo lang, naging lihim ang relasyon ni Luna at Yuan noon, hanggang sa nabuntis siya. Hindi na niya ito naitago kaya tinamin niya ito sa pamilya. Ngunit wala noon si Yuan. Nasa abroad at hindi makontak. Walang naniwala sa kanya, lalo na si Ingrid, kaya't ikinulong siya sa bahay at binyantaan, huwag na huwag ipagsasabi ang tungkol sa pagbubuntis hanggang sa makabalik si Yuan. Dahil doon, ni minsan ay hindi nalaman ni Elder Windsor ang tungkol sa nangyari. Bukod pa roon, naging abala si Elder sa krisis ng Windsor International, kaya bihira itong umuwi. Ang alam lang niya, si Luna ay ipinadala sa abroad para magpagaling mula sa isang karamdaman at pagbalik niya, si Yuan na ang kasintahan ni Snow. Lolo, happy birthday po. Kinuha ni Yuan ang kahon mula sa kanyang assistant at iniabot ito kay Elder Windsor. Ngumiti si Elder habang tumanggo. Mabuti naman, salamat. Ang laman ng kahon ay isang kilalang ancient scroll painting. Isang obra na may hindi matatawarang halaga. Kung ikukumpara, halos walang sinabi ang bracelet ni Luna na binasbasan pa ng Master Joey. Lahat ng mga regalo sa mesa ay biglang nagmukhang laruan sa harap ng handog ni Yuan. Ang yaman talaga ng Windsor family. Birthday gift pa lang, priceless na. Grabe, sa impluwensya ng Sullivan family, pwede naman silang pumili ng mas mayaman o mas kilalang pamilya. Bakit ba kay Snow pa rin sila nakatutok? Ay, nako, sabi ng Feng Shui Master na si Master Lau, may husband prosperity, daw si Snow. Kaya maraming manliligaw pero pinili pa rin niya si Yuan. Si Master Lau, siya ba yung Chen Lau? Ang galing daw talaga nun. Pero teka, sino ba tong Master Joey Lim na binabanggit kanina? Hindi ko siya kilala ah. Syempre si Chen Lau pa rin ang top. Yung mga matanda lang naman ang panay-tiwala sa mga monghe at temple-temple na yan. Sa totoo lang, tayo na ang mga modern expert ngayon. Sa isang gilid ng bulwagan, nanahimik lang si Ellie, pero kita ang tensyon sa mukha niya. Napansin na niya noon pa man ang kakaibang tinginan ni Luna at Yuan. At ngayong magkalapit ulit ang dalawa, hindi niya maiwasang mag-alala. Papalapit na sina Yuan at Snow sa kanila. Ngumiti si Yuan kay Luna, nandito ka rin pala, Lil Luna. Sigurado akong masayang-masaya si grandfather. Ma'am, tumanggo si Luna, walang emosyon sa mukha. Kumusta ka na? Maayos ka pa rin ba? Tanong ni Yuan, may bahid ng pag-aalala ang boses. Maayos pa rin. Lil Luna, kapag may oras ka, sana makapag-usap tayo, ako. Pero bago pa man niya maituloy ang nais sabihin, biglang dumating si Ingrid, nagmamadaling hamarang sa pagitan nilang dalawa. Halatang ayaw niyang magtagal ang pag-uusap nila. Snow, Yuan, kanina ko pa kayo hinahanap. Halina kayo, salubungin ninyo ang mga bisita. Okay po, Mom, Sister, excuse me ha. Nginitian ni Snow si Luna. Ngiting may halong yabang, lalo na at sinaklolohan siya ng kanyang ina sa tamang oras. Kabanata 284. Habang dumarami ang bisita sa bulwagan, unti-unting napupuno ang lugar. Habang nakatayo sa isang sulok, napansin ni Luna ang ilang pamilyar na mukha. Ang babaeng kausap ni Snow ng malapitan ay si Desiree River, ang nakilala ni Luna sa audition sa Las Vegas. At ang babaeng katabi nito ay walang iba kundi ang presidente ng Horizon Fashion, si Kira Lawson. Magiliw silang sinalubong nina Maximo at Ingrid. Sa kabila ng sunod-sunod na pagdating ng mga panauhin, tila walang kapaguran si Snow sa pakikihalubilo sa bawat isa. Kahanga-hanga ang pakikisama niya, parang isinilang para sa ganitong klaseng sosyal na kapaligiran. Napaka-impressive ng batang to, ang lawak ng koneksyon kahit ang bata pa niya. Hay nako, nakaka-depress tuloy isipin yung anak ko sa bahay. Pangarap din niyang maging artista pero kahit anong gastos namin, ni Anina niya sa TV, wala. Si Snow, may sarili ng kumpanya. Bigla,
Isang katulong na kanina'y nagsisilbi sa labas ang napasugod papasok, habol ang hininga. Master, sa labas, sa labas. Mabilis ang naging reaksyon ni Maximo, mariing nagsalita. Anong nangyari? Hindi mo ba alam na nakakahiya ang magpanik sa harap ng mga bisita? Pero patuloy sa kaba ang katulong. Hindi po, Master. May mga importanteng bisita po. Talagang importante. Napakunot ang noo ni Maximo. Sino ba yan at ganyan ka na lang kung matarante? Sa estado ng Windsor family, kahit pagaling sa prominenteng pamilya ang bisita, hindi dapat ganon ang reaksyon ng katulong. May kutob si Luna. Sino na naman kaya ang nasabwat ni Snow ngayon? Nagpaliwanag ang katulong. Kanina po, may kotse pong huminto sa harap ng gate, pero walang bumaba. Nakapark lang, pero sobrang elegante ng kotse. Nang tingnan ko po ang plate number, parang, galing po sa Ford family. Napamaang sina Maximo at Ingrid. Ano, Ford family? Aling Ford family ang tinutukoy mo? Nanginginig ang boses ng katulong. Ford Corporation po. Vlog. Halos masamid si Luna at napatalsik ang iniinom niyang fruit juice. Ano raw? Ford Corporation. Hindi kaya, si Lucas Ford. Imposible, bakit siya andito? Sis Ellie, saglit lang ha. Tatawagan ko lang may kailangan lang akong asikasuhin. Nag-aalala si Luna habang nagmamadaling lumabas at tumawag. Tumunog lang ng isang beses ang tawag bago ito agad sinagot. Hello, isang malalim na boses ng lalaki ang tumambad sa kanya mula sa kabilang linya. Tahimik sa background, hindi niya matukoy kung nasaan ito. Lumunok muna si Luna bago maingat na nagtanong, Lucas, nasaan ka ngayon? Sa harap ng Windsor residence. Napakurap si Luna. Ha, anong ginagawa mo rito? Bakit ka andito? Dahil hindi ka pa umuwi. Umiiyak na si Little Treasure, hinahanap ka. Napalambot ang matigas na ekspresyon ni Luna sa narinig. Sorry talaga. Hindi ko rin inakalang magtatagal ako dito. Pero matatapos na rin ako. Uuwi agad ako, promise. Ma'am, maghihintay kami. Napatingin si Luna sa langit. Akala ko naman, uuwi na kayo ni Little Treasure. Paano kung hindi ako makaalis agad? Habang nag-iisip siya ng paraan para kumbansihin si Lucas na umalis muna, biglang may narinig siyang tunog sa kabilang linya, parang ipinasa ang telepono. Sunod na narinig niya ay isang mahina ngunit exaggerated na tinig. Sister-in-law, muntik na akong maging yelo sa dalawang malamig na nilalang na to habang naghihintay sa'yo. Kailan ka matatapos? Please, bumalik ka na. Nandyan din pala si Lucian. Tahimik na tahimik si Luna, halos mawalan na ng salita. Bakit ba sabay-sabay silang dumating? Tanong niya sa sarili habang kausap si Lucas sa telepono. Samantala, palapit na sina Maximo, Ingrid, at Tomas sa pintuan ng bahay. Dahil sa eksenang nagawa ng katulong sa loob, napatingin ang ibang bisita sa labas. Nagsimulang magbulungan ang mga ito, nagtatanong-tanong. Sino kaya yon? Ano kaya ang gulo sa labas? Nako, si Maximo mismo ang lalabas para mag-welcome. Pati si Tomas ay sumunod. Narinig ko daw, mula daw ito sa pamilya Ford. Pamilya Ford, nagbibiro ka ba? Para bang biglang dumating ang emperador sa bahay ng isang opisyal at doon ay tatagal para maghapunan? Imposible. Ako rin, hindi ako naniniwala, pero sabi nga ng katulong ng Windsor family, may kotse na may plaka ng pamilya Ford na nakapark. Baka nagkamali lang siya. Maaaring totoo, pero kahit galing sa pamilya Ford ang kotse, sino ba ang sigurado na dumating mismo ang ulo ng pamilya? Parang imposible, baka pinadala lang nila ang isang tao para mag-iwan ng regalo sa elder. Iyon ang pinaka-possible na senaryo. May sense yan. Kung involved nga sila, ang ningning ng Windsor family. Baka totoo nga ang sabi ni Master Lau tungkol sa kapalaran. Sa harap ng pintuan ng Windsor residence. Nasaan na ba yung mga sinasabi mong tao? Tanong ni Maximo sa katulong, halatang kinakabahan. Nasa loob pa po ng sasakyan, sagot ng katulong, nanginginig at tumutulo ang pawis. Bakit hindi pa sila bumaba? Wala po akong ideya, hindi po sila gumalaw mula nang nakapark yung kotse. Natahimik si Maximo sandali, pagkatapos ay nagdesisyon, sige, hindi ko naman sila masisisi kung mayabang sila. Pamilya Ford naman sila, ako na ang lalabas para mag-welcome. Ikaw, ingat ka sa mga sasabihin mo ha. Nanginginig si Tomas sa galit. Ano ba yan? Hindi pa ba ako pwedeng magsalita ng malaya? Mali ka kung iniisip mo yan. Wala akong panahon para makipag-away sa'yo ngayon. Manatili ka lang doon kung ayaw mong masira ang mukha natin kung ma-offend ang mga bisita. Sigaw ni Tomas. Naintindihan ni Tomas ang bigat ng sitwasyon kaya natahimik na lang siya. Sige, tatanggapin ko na. Hindi na ako magsasalita. Nagayos ng mga damit sina Maximo, Ingrid, Tomas, at ilang katulong nang lumapit sila sa itim na Maybach na nakaparada sa harap. May kaunting bukas sa bintana ng sasakyan kaya tiyak na maririnig ng mga nasa loob ang kanilang mga salita. Masigasig na binati ni Maximo ang mga nakapaloob, mga mahal naming bisita, isang karangalan na makita kayo dito ngayong gabi. Halina't pumasok at magpakasaya. Isang segundo ang lumipas, 2 segundo, 3. Ngunit nanatiling tahimik ang loob ng sasakyan. Nananatili ang ngiti ni Maximo pero walang kilos mula sa loob. Baka hindi raw sila nakarinig. Nilinaw niya ang lalamunan at muling nagsalita, alam ko mahaba ang inyong paglalakbay, halina't pumasok at uminom kayo. Walang kahit anong tugon. Unti-unting kumulimlam ang mukha ni Maximo habang nagtanong sa katulong, sigurado ka bang may tao talaga sa loob?
Sigurado po, hindi bumaba mula nang huminto yung kotse. May tao talaga, sagot ng katulong ng buong kumpiyansa. Lumalim ang kunot sa noo ni Maximo. Ano na ang nangyayari? Bakit hindi bumaba ang mga bisita? Lumapit na ako para batiin, ano pa ang kulang? Palaipat-lipat ang tingin niya sa paligid, nag-aalala sa biglaang katahimikan. Kabanata 285. Bigla na lang may naisip si Ingrid kaya mabilis niyang hinayla si Maximo palihim. Maximo, halika dito. Ano yun? Sa tingin mo ba, ang mga tao mula sa pamilya Ford, para kay Snow ba sila? Tanong ni Ingrid nang may pag-aalinlangan. Kay Snow? Oo, maraming bisitang dumating ngayon na para kay Snow, hindi ba? May ilan pang nagsabing tagahanga raw nila siya. Ang studyo niya kasi ay unti-unting sumisikat. Kaya, napangiti si Maximo. Ay, yun pala ang dahilan. Pero hindi ko pa naririnig mula kay Snow ang ganito. Tawagin natin siya, kukunin ko siya ngayon. Sige, dali. Umalis ang grupo at bumalik sa harap ng gate. Dad, Mom, ano ang nangyari? Bakit niyo ako tinawag agad? Tumingin ng seryoso si Maximo. Snow, sabihin mo na, may kaugnayan ka ba sa kahit sino mula sa Ford Corporation? Umiling si Snow, Ford Corporation. Oo, kinabahan na ang boses ni Maximo. Wala naman talaga, sagot ni Snow ng matatag. Pero syempre, sana may kakilala ako roon. Pero gaano pa man siya kahusay, ang pamilya Ford ay mahirap lapitan. Tiningnan ni Maximo ang kotse ng mas mabuti. Snow, isipin mo ulit, may kotse mula sa pamilya Ford na nakapark ngayon mismo sa labas ng bahay natin. Napatingin ng mahinahon si Snow sa sasakyan at sinubukan niyang mag-isip. May naalala ka ba, nakipag-ugnayan ka ba kamakailan sa sinuman mula sa Ford Corporation? Tanong ni Ingrid. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip, agad na sinabi ni Snow, Mom, naalala ko. Sa cocktail party ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko si Jackson Willow, ang personal assistant ni Lucas Ford. Tinanong niya ako tungkol sa history. Napalakas ang loob ni Ingrid. Bakit hindi mo sinabi agad ang ganitong importanteng balita? Napangiwi si Snow. Casual lang naman yung usapan, bakit ko pa sasabihin yan? Napaisip si Maximo ng seryoso. Snow, ang inosente mo pa rin pala. Yung personal assistant pa lang niya, nakipag-ugnayan na sa'yo. Halata naman na interesado sila sa studio mo, baka gusto pa nilang makipag-collab. Kaya pala may ipinadala silang tao para sa kaarawan ng lolo mo. Tara na, sabay tayong salubungin ang mga bisitang may karangalan. Bagamat sabik si Snow, pinilit niyang itago ito. Sige po, Dad. Muling nilapitan ng tatlo ang kotse. Maliit na butas lang sa bintana ang nakabukas kaya hindi halata kung ano ang nasa loob, pero may isang anyo ng tao na nakaupo roon. Huminga ng malalim si Snow at mahinahon na nagsalita, Mr. Willow, ikaw ba yan? Hindi ko alam na nandito na kayo, pasensya na kung kulang ang aming pag-aasikaso. Maraming salamat po sa pagbisita. Nagpatuloy siyang nagsalisa ng may paggalang. Ngunit nanatiling tahimik ang loob ng kotse. Nagkatinginan ng tatlo, nalilito. Ano ba ang nangyayari? Bakit nakapark lang ang tao sa harap ng bahay nila? Hindi naman pwedeng para lang ay parada ang kotse dito, di ba? Sino ba naman ang pupunta rito para lang tingnan ang tanawin? Kakaiba. Dahil nandito na si Lucas at ang Little Bon, humingi na ng paumanhin si Luna matapos ang paghipan ng lolo niya sa birthday cake. Lolo, gabi na, kailangan ko na umuwi. Wala nang dahilan ng matanda para pigilan siya kaya hawak-hawak niya ng may pag-aatubili ang kamay ni Luna. Huwag mong kalimutang bumalik dito at dalas-dalasan mo ang pagbisita, ha? Opo, Lolo, tumanggo si Luna. Palagi ka lang nangangako, hindi ko alam kailan mo talaga balak bumalik. Sige na, oras na para umalis ka, gabi na. Tatawagan ko ang driver para ihatid ka. Ayos lang po, Lolo. May kaibigan po akong sasabay sa pag-uwi. Sige, ingat ka ha sa pag-uwi. Ma'am, paalam po, Lolo. Matapos magpaalam kay Lolo at kay Ellie, dali-dali nang lumabas si Luna na may halong saya sa puso. Makikita na niya ang Little Bon. Ang napakahalagang Little Bon. Pagdating niya sa pintuan, muntik na niyang mabangga sina Maximo, Ingrid, at Snow. Agad siyang nilapitan ni Snow. Ate, aalis ka na ba? Ma'am, maiksi at halatang inis ang sagot ni Luna. Nasa harapan niya na ang Little Bon pero nakaharang si Snow, kaya lalo siyang naiinis. Ate, mahirap nang makakuha ng taxi dito sa gabi. Bakit hindi ka muna maghintay? Papahatid kita kay Yuan pagkatapos ng salo-salo. Alok ni Snow dahil alam niyang may tatutol dito. Dali-daling hinayla ni Ingrid si Snow palabas. Snow, tanga ka ba? Bakit napaka-inosente mo? Mommy, gabi na. Mapanganib na para kay ate na umuwi mag-isa. Pinahiya ni Ingrid si Snow sa isang tingin para tumigil, sa kanilapitan si Luna ng may malamig na ekspresyon, diretso ang tanong, Luna, ano ba talaga ang plano mo? Tahimik na nilaipat ni Luna ang mga braso at dahan-daang sumagot, ano sa tingin niyo po ang plano ko, Madam Windsor? Napangisi si Ingrid na halatang may paghamak, pera-pera lang ang nasa isip mo, di ba? Akala ko noon masipag ka pero hindi pala. Hindi sa ayaw mong sumali sa kumpanya, pero ang ambisyon mo ay makapasok sa main company. Nilinggan ni Luna ang kanyang ina nang nakataas ang mga kilay. Ang main company ang gusto ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kaya ba pinaghirapan mo ang lahat ng yan para mapasaya si Lolo? Gumamit ka ng lahat ng paraan. Ngayon na alam mo na ang hirap sa labas, gusto mo nang bumalik. Huli na.
Biglang bumukas ang pinto ng Maybach ng dahan-dahan. Nang mapansin ni Ingrid ang pagbukas ng pinto, tuluyan na niyang hindi pinansin si Luna, itinulak siya sa likod, saka tinulak si Snow sa harap. Mukhang bumaba na si Assistant Willow. Snow, ikaw na. Namangha si Maximo nang makita kung sino ang bumaba sa sasakyan, hindi si Jackson Willow, kundi si Lucian Ford, ang ikalawang anak ng pamilya Ford. Hindi tulad ni Lucas Ford na mahirap makita, buhay na buhay at kilalang kilala ang mukha ni Lucian Ford na hindi maaaring malito. Personal na dumating ang ikalawang general ng pamilya Ford. Anong karangalan? Bumilis ang tibok ng puso ni Maximo habang iniisip ang magiging reaksyon ng mga bisita, ang pagkabigla ng kanyang ama, at ang selos ng mga bisita nang makita nilang lahat si Lucian Ford. Kabanata 286. Nanghina si Snow sa nakita niya. Akala niya ay isa lang sa mga assistant ng Ford Corporation ang nasa loob ng sasakyan. Kung hindi dahil sa personal na plaka ni Lucas Ford sa kotse, hindi man lang papasok sa isip niya na may kinalaman ito sa mismong assistant nito. Si Jackson Willow ay isa sa mga pinakakatiwalaang tao ni Lucas Ford at may malaking kapangyarihan sa loob ng Ford Corporation. Karaniwan, hindi ito personal na lumalabas sa maliliit na bagay. Mga tauhan lang nito ang umaasikaso sa ganoong bagay. Pero ang mas nakakagulat, ang dumating ay mismong si Lucian Ford, ang kapatid ni Lucas Ford. Nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ni Ingrid, at lalong tumaas ang kumpiyansa ni Snow. Pilit pinipigilan ng tuwa, lumapit siya agad para batiin ang lalaki. Second Young Master. Nang tuluyan ng kumalma si Maximo, agad nitong sinuot ang anyo ng isang dignified na presidente ng kumpanya at dahan-daang lumapit kay Lucian. Maligayang pagdating sa aming tahanan, Mr. Ford. Inilahad ni Maximo ang kamay para makipagkamay habang nagsasalita. Suot ang isang turquoise na outfit, dumaan lang si Lucian sa harapan nila na parang hindi niya sila nakikita, at dumiretso kay Luna na parang iiyak na. Sis. Agad siyang sinimangutan ni Luna. Isang matalim na tingin na parang mga patalim kaya natigilan si Lucian bago pa niya mas ambit ang salitang, sister-in-law. Nagkaroon ng bahagyang awkward na ekspresyon si Lucian habang mahina niyang sinabi, Little Luna, buti naman at nakalabas ka na. Gutom na ako kakaanti sa'yo. Halika na, sumakay ka na. Gusto mo bang mawalan ng trabaho sa pagpapaanti sa boss mo ng ganito katagal? Bigla niyang binago ang tono at umasta bilang boss ni Luna, pero halatang wala sa lugar at hindi karespe-respeto ang dating. Napabuntong hininga si Luna. Itong bungangerong to, muntik na akong atakihin sa kaba. Kailan ba to matututo na magmasid muna bago magsalita? Pero kahit ganun, boss pa rin siya nito sa titulo, kaya hindi niya ito pwedeng batukan o pagsabihan. Kailangan niyang lunukan na lang ang inis. Ngunit tila wala namang pakialam si Lucian. Nginitian lang siya nito. Oh, mas shock ka yata na ako mismo ang sumando sa'yo. Don't worry, nadaanan lang naman kita. Halika na, saka na ang drama, sumakay ka na. Ramdam ni Lucian ang dalawang matinding titig na tila sinusunog ang kaluluwa niya, kaya agad niyang itinulak si Luna papasok ng kotse at agad isinara ang pinto. Ayos, mission accomplished. Sa wakas, nasando na niya ang kayamanang pinapangalagaan ng Great Demon King. Si Little Luna. Wala siyang pakialam sa reaksyon ng tatlong naiwan, inayos lang niya ang kanyang necktie, sumakay sa driver's seat, at pinaandar ang itim na Maybach papalayo at unti-unting naglalaho sa paningin. Habang sina Maximo, Ingrid, at Snow ay nanatiling tulala lang, nakatitig sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan. Ang taong matagal na nilang gustong makilala at makipag-ugnayan. Ang second young master ng Ford Corporation, si Lucian Ford mismo, ang personal na sumando. Hindi ka panipaniwala. At hindi lang basta sinundo si Luna. Kahit pa parang sinermonan siya nito, halata sa tono ang lamang, para bang barwan lang ng malalapit na magkaibigan. Hindi makatingin si Ingrid sa hiya. Kanina lang ay binanatan pa niya si Luna na hindi raw maayos ang ginagawa sa labas at bumalik lang para may kuning kung anuman sa pamilya. Pero ngayon, si Luna, personal na sinundo ni Lucian Ford. Hindi rin naman nalalayo ang pagkagulat ni Maximo sa nararamdaman ng kanyang asawa. Sa halip, mas may halong pagsisisi at inggit pa siya. Kay tagal na niyang sinusubukang makipag-ugnayan sa Ford Corporation, tapos itong walang silbing anak niya, kaibigan pala ni Lucian Ford. Putya, anong klaseng pagkakamali to? Paanong nakalimutan ko? Si Luna ay nasa ilalim na ngayon ng Glory World Entertainment, at may mga bulong-bulungan na si Lucian Ford mismo ang nag-imbite sa kanya sa kumpanya at tila personal na pinapahalagahan ito. Akala niya noon, si Luna ay isang simpleng piyesa lang sa laro. Isang maliit na pawn sa isang business strategy. Sino ba ang mag-aakalang magkaibigan pala talaga sila? Snow, tanong ni Maximo ng mahina, matagal na bang malapit si Luna sa second young master ng pamilya Ford? Mahigpit na kinuyam ni Snow ang kanyang kamao habang nakatitig sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Luna. Ngayon lang siya natauhan ng marinig ang tanong ng kanyang ama. Hindi ko rin po sigurado, Dad. Pero alam niyo naman siguro ang ugali ng second young master, hindi siya katulad ni Lucas Ford na sobrang seryoso. Palakaibigan siya lalo na sa mga katrabaho niya. Si Luna, siya mismo ang nag-recruit sa kanya, at siya rin ang tumulong para maaga siya sa Starlight Entertainment. Kaya natural lang siguro na medyo malapit sila sa isa't isa. Tumanggo si Maximo. Ganun ba? Kung ganun, mas makabubuting si Lucian Ford ang lapitan kaysa sa isang maliit na assistant lang gaya ni Jackson Willow. Nanigas ang mukha ni Snow at nakaramdam ng kahihiyan. Maganda sana kung pwede, Dad, pero, alam niyong may malaking galit na si sister sa atin ngayon. Siguro, baka pwede akong lumapit sa kanya at makiusap.
hindi na nakatiis si Ingrid at sumabat na rin, at bakit mo naman kailangang gawin yun? Si Lucian Ford, pala kaibigan talaga yan sa kahit sinong artista. Sa dami ng bagong pumapasok sa kumpanya araw-araw, malilimutan rin niya si Luna. Napadaan lang talaga siya ngayon kaya sinabay na. Bigla namang may naisip si Maximo at kumislap ang mga mata. Snow, sa tingin mo ba, baka interesado si Lucian kay Luna? Alam ni Snow kung anong direksyon ng pag-iisip ang tinatahak ng kanyang ama dahil naisip niya na rin yun dati pero agad niyang tinanggihan ang ideya. Dad, parang malabo po yun. Alam ng halos lahat sa industriya na si Lucian Ford ay hindi nakikipagrelasyon sa mga artista sa ilalim niya. Napabuntong hininga si Maximo. Alam na rin naman niya yun base sa nakita niya kanina, pero wala namang masama kung itanong niya. Kahit maliit na koneksyon lang sa pamilya Ford, lalo na sa second in command ng Ford Corporation, ay napakalaking bagay na. Siguro, baka may pakinabang pa rin itong walang silbing anak na to. Pagbalik ng tatlo sa banquet hall, maraming lumapit sa kanila at nagtanong kung may dumating bang tao mula sa pamilya Ford. Mabilis nilang itinanggi at sinabing kamag-anak lang iyon, hindi mula sa Ford Corporation. Sa loob ng kotse, inakay ni Luna si Little Bon na antok na at pinahiga sa kanyang kandanggen. Habang hinihaplos ang likod ng bata upang patulugin, mas lalong sumikip ang dibdib niya sa awa nang makita ang pagod nitong mukha. Mahinahon siyang nagsalita, sinabi ko naman na mail late ako, bakit hindi kayo naghintay sa bahay? Napailing si Lucian habang nakatingin sa kanyang kapatid, sabay reklamo kay Luna, gusto ko rin sana. Pero itong dalawa, hindi na mapakali. 5 minuto ka palang late sa usapan niyo na 2 oras, parang end of the world na. Grabe yung mukha niya kanina nang di mo sagutin yung tawag niya. Halos pumutok na sa galit. Tapos noong nag-text ka na late ka, nagsimula namang pahirapan ako ni Little Treasure. Kaya wala na akong nagawa kundi imaneho sila papunta rito at maghintay sa'yo. At pagdating natin dito, bigla ka pang naharang, kaya napilitan na akong bumaba at sunduin ka mismo sa loob. Kabanata 287. Pag. Tahimik na napatingin si Luna sa natutulog ng mahimbing na si Little Bon, tapos lumipat ang tingin niya sa Great Demon King na abala pa rin sa pagbabasa ng mga dokumento. Kalma lang ang ekspresyon ni Lucas, para bang wala lang sa kanya ang lahat at nandito lang talaga siya para samahan si Little Bon. Naiintindihan ni Luna kung bakit nainip si Little Bon, pero mahirap paniwala ang nawalan ng composure si Lucas sa ganito kasimpleng bagay. Nag-e-exaggerate lang kaya si Lucian. Napansin ni Lucas ang mga matang nakatitig sa kanya kaya tumingin ito pataas. May problema ba? Mabilis na umiling si Luna. Wala naman, dumaan lang ako sa bahay para bumisita. Hindi kumbinsido si Lucas sa casual niyang sagot pero hindi na rin ito nagtanong pa. Ay oo nga pala, Lucas, may itatanong ako sa'yo. Sulyap ni Luna habang naglalakas loob. Kumunat ang noo ni Luna. Bumili ako ng jade bead bracelet sa Jade Treasury para sa birthday ng lolo ko, 150,000 dolyar yon, tapos may 20% discount pa. Pero kanina, noong binigay ko na sa lolo ko, may nagsabi na worth over 2 million daw yun at nabasbasan pa ng monghe. Ano yun? Pagkatapos ng mahabang paliwanag ni Luna, isang maikling tanong lang ang sagot ni Lucas, ganun ba? Napasingkit ng mata si Luna sabay nguso. Halata namang nagmamaang-maangan lang. Ginawa mo ba to? Kiusapan mo ba mga empleyado mo? Tanong niya ng direkta. Walang ka-emotion na sagot ni Lucas, nasa ibang bansa ako noon. Napakurap si Luna. Oo nga pala, nasa Philadelphia ka nun. Pero kung nasa abroad siya, paanong nalaman niya ang tungkol dito? At paanong may tumulong sa akin? Ang weird, ha? Yung matanda na nagsabi nun, parang totoo talaga ang sinasabi niya. Mukhang expert pa, hindi kaya nagkamali siya. Oy, Lucas, bilang boss, wala ka bang concern na binigyan ako ng empleyado mo ng maling presyo? Reklamo ni Luna habang nakakunot ang noo. Tumanggaw si Lucas. Ma'am, bibigyan ko siya ng reward mamaya. Natahimik bigla si Luna, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nabigla si Lucian. Busog na ko bigla, busog sa love overdose ninyong dalawa. Sumuko na lang si Luna sa pakikipagtalo kay Lucas. Pero may isa pang bagay na mas nagbibigay sa kanya ng migraine. Speaking of which, dahil sa bracelet na yon, napasubo ako sa isang blind date. What? Halos tumalon si Lucian sa kinauupuan. Kung may buntot lang siya, tiyak na kumakawag-kawag na ito sa excitement. Gossip mode, on. Little Luna, anong blind date? Blind date, mula sa mahinahon na ekspresyon ni Lucas, unti-unting lumalalim ang tingin nito na parang papalapit sa isang mabagsik na bagyo. Ay nalalayan ni Luna ang baba niya sa palad at napabuntong hininga. May isang matandang lalaki kasi na nakakita ng bracelet ko, tapos nalaman niyang galing sa monghe rin, tulad ng bracelet na bigay ng apo niya. Sabi niya, parang itinadhana daw kami. Tapos ayon, kinausap niya si Lolo at gustong ipakilala ako sa apo niya. At mukhang nagustuhan naman ni Lolo yung itsura ng apo, kaya ayon, pumayag agad. Nagset pa nga ng date. Bago ako umalis, pinapaalala pa niya sa akin. Halatang aliw na aliw si Lucian. Wow, so, Little Luna, pupunta ka ba? Ano to, kakauwi lang ni sister-in-law, may bagong romantic rival na agad. Ang intense naman ng competition. Nagulat si Lucian at agad siyang tumingin kay Luna sa rearview mirror, halatang balisa. Little Luna, mas malala ka pa pala sa akin, hindi mo naman talaga balak pumunta sa blind date, di ba? Hindi mo naman tatalikuran ang prinsipyo mo, di ba? Napangiwi si Luna. Anong hindi tatalikuran? Kahit nagaano pa ako ka, tingnan mo.
Si Lolo ang nag-ayos noon. Napansin ko na rin kasing humihina na talaga ang katawan niya, tapos ang buhok niya, puting-puti na. Sa isip ni Lucian, patay. Tapos na, lunod na si Kuya, lubog na lubog. Little Luna, panay pa rin ang pangungulit ni Lucian, maraming paraan para magpakita ng pagmamahal sa pamilya. Huwag kang magpadalos-dalos, hindi ka naman talaga pupunta sa blind date, di ba? Napatingin siya sa kanyang kapatid, inaasahang magre-react ito kahit papaano, pero nanatiling tahimik si Lucas. Walang tibo, walang kahit anong emosyon. Mas lalong kinabahan si Lucian sa ganitong reaksyon. Tahimik lang si Lucas, masyadong tahimik, at ang ganitong katahimikan ay hindi magandang senyales. Para itong katahimikan matapos ang isang mabangis na labanan. Gusto niyang ipagmalaki si Luna sa harap ng lahat, protektahan siya, halikan siya sa harap ng buong mundo. Kahit pa nung naka-crossdress si Luna, gusto na niyang isigaw sa lahat na babae niya ito, at walang sino man ang pwedeng lumapit. Pero ngayon, wala man lang siyang karapatang mapalapit dito. Wala siyang magawa. Dahil sa espesyal niyang posisyon at sa sensitibong yugto ng karera ni Luna, alam niyang kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa kanila, mababaliwala lahat ng pinaghirapan nito. Iisipin ng lahat na umangat lang siya dahil sa relasyon nila. Gustong-gusto niyang makita si Luna na buong tapang na nilalaban ang pangarap niya at ayaw niyang wasakin iyon. Habang iniisip ni Luna kung paano siya makakaalpos sa problema ng blind date, nagtagpo ang paningin nila ni Lucas. Anong klaseng mga mata yon? Malamig at tila malayo ang tingin, parang walang makakapasok sa mundo niya, pero sa likod ng malamig na maskara, naroon ang naglalagablab na damdaming tila magma na mainit at malalim. Tahimik ang loob ng sasakyan, halos dumadagandong sa kawalan ng ingay. Tumingin si Lucian sa kapatid niya, tapos kay Luna, at dumilim ang gwapong mukha niya. Oy, kayong dalawa, pwede bang isipin niyo naman kami habang nagtititigan kayo dyan na parang nasa drama sa hapon? Ngunit walang nagsalita ni isa sa kanila, namayani ang saglit na katahimikan. Maya-maya. Okay, fine, kasalanan ko. Hindi pala ako nage-exist. Sige, ituloy niyo lang ang pag-i-ignore sa akin, wika ni Lucian sa nagtatampong tono. Sa Pearl River Hotel. Matapos ihatid si Luna at Little Bun pauwi sa kanilang apartment, hindi pa rin umalis si Lucian. Sa halip, lumapit ito kay Luna na parang kuting na gutom na gutom. Sister-in-law, gutom na talaga ako, baka pwede namang matikman ko yung steamboat mo. Niyakap ni Luna si Little Bun at malamig na siningkitan ng mata si Lucian. Anong tawag mo sakin? Bro Logan, Bro Logan, agad na bumalikwas si Lucian. Tumanggaw-tango si Luna, tila kontento sa pagbawi niya. Hindi pa ba kayo kumakain? Diretso na kami dito galing trabaho. Nag-snack lang ako sa sasakyan. Si Kuya, wala pa talagang kinain. Reklamo ni Lucian habang patuloy ang acting. Bukod sa gutom, gusto rin niyang malaman kung paano balak ni Luna harapin ang blind date. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya malalaman ang ending. Napailing si Luna, buti na lang talaga at pinakain niya si Little Treasure bago niya ito dinala pauwi. Kung hindi, siguradong gutom rin ito ngayon. Alam naman niyang ang mga lalaking to, wala talagang kaalam-alam sa pag-aalaga ng bata. At dahil sa matinding staring contest kanina, iniiwasan na ni Luna ang tingin ni Lucas. Sa huli, sumuko na siya at tinaas ang dalawang kamay. Okay na, halika na kayo sa taas. Medyo nagugutom na rin naman ako. Kabanata 288. Habang dumadaan sila sa reception area, napangiwi si Luna at napabulong, nakakainis. Anong meron? Tanong ni Lucian. Dati, may super cute na babae rito sa reception, sagot ni Luna habang hawak-hawak si Little Treasure, may halong sama ng loob ang tono. Binigyan ko pa siya ng lipstick noong unang araw niya dito, super close kami. Lagi niya akong binibigyan ng chismis paminsan-minsan. Pero bigla na lang siyang inilipat, at ngayon, yung receptionist ay isang uncle na. Pag, galit na galit ako. Isauli niyo sa akin yung cute na babae ko. Pag, agad na tumingin si Lucian kay Lucas na mukhang kalmado at inosente. Sino pa ba ang may kayang gumawa ng ganyang bagay? Ang dami ng kaga ng kuya ko, tapos pati receptionist sinasala na niya. Busy na nga ako araw-araw sa pagbabantay sa mga love rivals niya, dagdag na naman to. Pag-akyat nila at pagbukas ng elevator, tumuloy si Luna sa hallway papunta sa unit niya. Ngunit bigla siyang huminto sa isang kanto at umatras ng ilang hakbang. Little Luna, anong nangyari? May problema ba? Tanong ni Lucian, halatang naguguluhan. Pero si Lucas, agad na nakaramdam ng panibagong tensyon. Nakita na niya ang lalaking nakatayo sa tapat ng pinto ni Luna, at agad siyang napakunot-noo. Napabuntong hininga si Luna, si Yuan. Ano, si Yuan, yung first love mo, anong meron sa kanya? Nakatayo siya sa harap ng pinto ko, sagot ni Luna, walang emosyon sa mukha. Nanlaki ang mata ni Lucian. Anong ginagawa niya riyan sa 10 oras ng gabi, naghihintay sa labas ng pinto mo? Little Luna, gusto mong bubugin ko siya ngayon na. Umikot ang mata ni Luna sa inis at lumapit kay Lucas. Pakihawak muna si Little Treasure, kakausapin ko lang siya sandali. Saglit lang to. Tumanggo si Lucas, ma'am. Habang pinapanood ni Lucian ang tahimik pero malambing na ekspresyon ng kuya niya, hindi niya maiwasang mamangha. Ang tahimik ng mukha, pero sa loob nito, siguradong may buhawi na. Si Yuan ay nakasando sa pinto ni Luna, may hawak na sigarilyo sa pagitan ng mga daliri. Malalim ang iniisip at mukhang matagal nang naghihintay. Ngunit saka lang siya natauhan ng tumayo na mismo sa harapan niya si Luna. Napatingala siya at bahagyang ngumiti, Lil Luna, nandito ka na pala.
Bahagyang tumango si Luna. Tapos na ba yung banquet? Ma'am, hinatid ko na si Snow pauwi, kaya naisipan kong dumaan dito. Akala ko andito ka na kanina pa. May nangyari ba? Tanong ni Yuan, halatang nag-aalala. Hindi niya alam na sinundo si Luna ni Lucian. Wala naman. Traffic lang, sagot ni Luna, malamig ang tono. Kung tutusin, si Lucian ang dahilan kung bakit ang bagal ng biyahe nila. Kwento ng kwento at nagda-drive na parang pagong. Masayado kasing magulo doon kanina kaya hindi tayo nakapag-usap ng maayos, sabi ni Yuan habang tinatitigan siya, tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Gabi na rin, bakit hindi mo na lang sabihin ngayon? Tanong ni Luna, diretso at walang paligoy-ligoy. Nag-alinlangan si Yuan, may gusto lang sana akong ipaalala, Luna. Baka, medyo awkward na bumalik ka sa Windsor family ngayon. Oh, napataas ang kilay ni Luna. Anong awkward? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng koridor, kumislap ang maliwanag na mata ni Luna, at tila lumiwanag ang buong paligid sa ganda niya. Napalalim ang paghinga ni Yuan. Tila ninakaw ng presensya ni Luna ang buong atensyon niya. Saglit siyang natulala, nakalimutan ang sasabihin. At doon lang siya natauhan matapos ang ilang segundo ng pagkakabighani. Napakamot sa batok si Yuan nang mapagtantong mali ang pagkakasabi niya. Napaubo siya ng mahina bago nagsalita, ang pundasyon ng Windsor International ay naitatag na nitong 5 taon. Kung biglang may isisingit na bagong tagapagmana, siguradong magugulo ang lahat. Tumingin si Luna sa kanya nang may mapang asar ng ngiti, sabay banayad na biro, paano kung, talagang gusto kong angkinan ang Windsor International. Biglang dumilim ang mukha ni Yuan. Napalalim ang tono niya habang pinagsabihan si Luna, huwag kang magbiro ng ganyan, Luna. Sobra na yan, kung ipipilit mong pumasok sa ganitong gulo, ikaw rin ang masasaktan sa huli. Hindi ka nila palalagpasin kapag naapektuhan ang mga benepisyo nila. Napangisi si Luna, puno ng pang-uuyam. Benepisyo, kaninong benepisyo ba ang tinutukoy mo? Laging akala mo may pakialam siya, pero pag sarili na niyang interes ang tinamaan, bigla siyang nagbabago ng tono. Nakita ni Yuan ang matatalim na mata ni Luna na punong-puno ng galit, kaya agad siyang nagpaliwanag, mali ang iniisip mo, Luna. Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, ni hindi ko habol ang kayamanan ng Windsor family. Kaso lang, hindi ko alam ang gagawin ko kung magkakagulo kayo ni Snow. Naginat si Luna at tumingin sa kanya ng patagilid. Anong problema? Wala ka na bang ibang pagpipilian bukod kay Snow kapag kami ang pinagpipilian? Napakuyom si Yuan sa kamao nang makita niya ang ngisi ni Luna, kasabay ng mapanghamak na tingin nito. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili, at iniiwas ang tingin sa dalaga. Kung mababalikan lang ang nakaraan, wala pa rin siyang ibang pipiliin kundi si Snow. Kahit pa nagkamali si Snow, minahal niya ito ng sobra. Isang makasariling pagmamahal na kaya ipaglaban hanggang dulo. Pero ngayon, hindi na niya maintindihan ang sarili. Simula nang bumalik si Luna, parang laging sa dalaga na napapako ang mga mata niya. Lalo pang lumalakas ang kagustuhan niyang mapalapit dito. Alam niya noon kung ano ang gusto niya. Si Snow ang ideal woman niya, ang babaeng pinangarap niya. Pero hindi na sigurado si Yuan ngayon kung tama pa ang paniniwalang iyon. Parang unti-unting gumuho ang dati niyang paninindigan. Hindi na nga sana siya pupunta rito ngayong 10 oras ng gabi para iwas gulo, pero andito pa rin siya. Dahil gusto niya lang makita si Luna. Kahit pa alam niyang asar-asarin lang siya nito. Pinilit ni Yuan ayusin ang sarili at muling nagsalita sa banayad na tono, Lil Luna, sinasabi ko lang ito para sa ikabubuti mo. Sana pag-isipan mo rin, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Pero habang nagsasalita siya, napansin niyang hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Kaya tinapos niya na, hindi na kita iistorbahin, gabi na rin. Good night. Mula sa likod ng pader sa di kalayuan, tahimik na pinapanood ni Lucian ang buong eksena. Mahina niyang binulong sa sarili, parang may kakaibang aura akong nararamdaman. Mukhang, may kakaiba sa tingin ni Yuan kay Luna, ha? Biglang, parang may sumabog na pressure sa paligid. Si Lucas ay tuluyang binitawan ng tensyong pinipigil niya buong gabi. Parang hangin na biglang umalpas mula sa isang mabigat na tangke. Napasinghap si Lucian at dali-daling pinunasan ang pawis niya. Nagsalita siya ng mahina habang nanginginig, anong klaseng sitwasyon to? Kuya, may ginambala ka bang masamang espiritu lately? Ang malas mo sa dami ng kalaban mo sa love life. At ewan ko ba, parang may paparating na malakit delikadong bagay. Kinakabahan ako. Kabanata 289. Pagkauwi nila sa bahay, inihiga agad ni Luna si Little Treasure sa kwarto para patulugin, saka siya dumiretso sa kusina para maghanap ng sangkap na pwedeng gamitin sa gagawing soup base. Dahil kay Little Treasure, laging puno ang ref niya ng pagkain. Lahat ng klaseng sangkap ay meron siya, sapat para makapag-prepare ng isang steamboat feast kahit kailan. Walang tanong-tanong, kusa nang kinuha ni Lucas ang mga gulay at sinimulang hugasan ang mga ito. Napatingin si Luna sa kanya, saka tinulungang itaas ang mga manggas ng kanyang long sleeves. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Lucian ay siya na ang pinakawalang kwentang third wheel sa buong mundo, kaya nanatili na lang siya sa sala at nanood ng TV mag-isa. Hindi nagtagal, natapos na ring ihanda ang mga sangkap. Ang soup base ay unti-unting naglabas ng masarap at nakakatakam na amoy. Hindi na makapaghintay si Lucian, kaya dali-daling tumakbo papunta sa dining table. Napansin niyang hati sa dalawa ang hotpot. Ang isa'y may malinaw at banayad na sabaw, habang ang kabila naman ay may maanghang at mapulang sabaw. Napakunot noo siya, Little Luna, bakit dalawa ang sabaw?
Hindi kumakain ng maanghang ang kuya mo, sagot ni Luna habang inaayos ang mga plato sa mesa. Ah, kinagat ni Lucian ang kanyang kubyertos, tapos biglang muling nagtanong, Little Luna. Gusto mo ba ang kuya ko? Nabulunan si Luna habang umiinom ng tubig at muntik nang makagat ang sarili niyang dila. Nagpanik siyang tumingin kay Lucas. Ano ba yung sinasabi mo? Kasi, sobra mong bait sa kuya ko. Bulong ni Lucian habang nakakunot ang noo. May subordinate ba na ayaw ay please ang boss niya? Huwag kang kung ano-anong iniisip dyan, okay? Kapag inulit mo yan, sisipakan na kita. Sabay abot ni Luna ng kubyertos kay Lucas, boss, huwag kang makikinig sa kanya ha. Loyal na loyal ako sa'yo, walang kahit anong mali siya. Tahimik na tinanggap ni Lucas ang kubyertos at tinitigan siya, saka mahinahong sinabi, ayos lang sa akin. Natahimik si Luna at si Lucian. Matapos makakain ng marami, napahaplo si Lucian sa tiyan niya habang nakangiti sa sobrang busog. At dahil nakabawi na ng energy, bumalik na naman siya sa pagiging chismoso. Little Luna, pwede ba akong magtanong? Ano na naman? Kamusta ka na, ang tungkol kay Yuan? Biglang napahinto si Lucas habang sinasandok ng gulay si Luna. Kamusta? Ang ibig kong sabihin, hindi ka pa rin ba totally nakaka-move on? Kailangan ko pa ba talagang sabihin ng diretso? Napailing si Luna at pabulong na nagbuntong hininga. Sa tingin mo ba posible pa? Kinagat ulit ni Lucian ang kanyang kubyertos. Bakit hindi? Unang pag-ibig yan. Yun ang madalas na hindi malimutan, di ba? Sumulyap siya sa kuya niya. Si Luna ang unang pag-ibig ng kuya niya. Bakit parang lahat na lang ng tao iniisip na hindi pa siya nakamove on kay Yuan? Una si Ellie, ngayon si Lucian naman. Habang inunguya ang isang inihaw na patatas, padabog na sabi ni Luna, ang laki ng mundo at ang daming gwapong lalaki dyan. Hindi na ako yung dating mahiyain at inosenteng dalagita. Bakit ako magtitiyagang manatili sa iisang puno kung meron namang buong gubat na naghihintay sa akin, ha? At saka, meron na akong gusto ngayon. Biglang nanigas ang katawan ng magkuya, parehong biglang umayos ng upo at nakinig ng todo. Hindi papalagpasin ni Lucian ang tsansang ito kaya mabilis siyang sumingit, aba. Narinig ko na to dati, pero sino? Ano itsura niya? Mas gwapo ba siya sa akin? Anong klaseng lalaki ang nakaagaw ng puso ni Bro Logan? Dali, sabihin mo na. Naasar na si Luna sa pagiging excited ni Lucian. Isipin ko muna. Dali na. Tahimik lang si Lucas sa isang tabi. Ayaw niyang marinig pa ang kasunod, pero kahit alam niyang masasaktan siya, hindi niya rin kayang umalis. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba at palihim na sumulyap kay Lucas habang maingat na iniisip ang isasagot. Siya ay makapangyarihan at dominanti, maraming talento, isang intelektual at mandirigma, banayad at romantiko, matalino at matapang, mature at maaasahan, bihirang-bihirang matagpuan. Isang pangarap ng bawat babae, at sa totoo lang, isang regalo sa buong sangkatauhan. Tahimik, walang imik sina Lucian at Lucas. Nang sa wakas ay makabawi si Lucian, kumaibot ang labi niya. Sigurado ka bang tao ang tinutukoy mo? Kailangan bang ipagmalaki ng ganyan? Hindi maipaliwanag ni Lucas ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Medyo sobra ang pagkakalarawan ni Luna, pero sa mismong pagmamalabos niya, halatang-halata kung gaano kataas ang tingin nito sa taong iyon. Kung kilala mo siya, hindi mo sasabihing nag-e-exaggerate ako, bulong ni Luna. Hindi napigilan ni Lucian ang magtanong, sino nga ba siya? Ngumiti si Luna, pinaikit ang mga mata, at saka sineksik ang isang butter bun sa bibig ni Lucian. Gusto mo akong mapahamak sa sarili kong salita. Nice try. Nilunok ni Lucian ang tinapay sa isang subo lang at sabay bulong, kung meron ka ng gusto, itutuloy mo pa rin ba yung blind date? Kung hindi niya pa makuha ang identity ng lalaking gusto ni Luna, kailangan niyang malanawan dito sa nang mas maaga na usapin. Napabuntong hininga si Luna, kailangan pa rin. Kung hindi, ang dami ko pang kailangang ipaliwanag. Nakakahiya naman sa lolo ko kung bigla ko na lang basta hindi sisiputin yung date, di ba? Lamambot ang ekspresyon ni Lucas nang marinig ang paliwanag niya. Sa totoo lang, inaasahan na niya ang ganoong sagot, pero hindi niya mapigil ang maging possessive. Kahit alam niyang may saysay ang rason nito, mahirap pa ring patahimikin ang selos sa puso niya. Sino bang matinong lalaki ang kayang tanggapin na ang magiging asawa niya ay makikipag-blind date pa sa iba? Kinabukasan. Nang umaga, isinama ni Luna si Little Treasure sa studio habang nagtatrabaho siya. Dahil may date siya mamayang gabi sa apo ni Elder Green, dumaan muna siya sa Ford Corporation para ihatid si Little Treasure. Kahit hindi na iyon ang unang beses niyang pumunta sa opisina, ramdam pa rin niyang maraming matang nakatingin sa kanya. Para bang lahat sila gustong tanggalin ang maskara niya para makita kung sino talaga siya. Pag-akyat nila at pagbukas ng elevator, biglang may isang batang babae na buong tapang na lumapit sa kanya. Miss Moto, sobrang gusto ko po ang mga pelikula ninyo. Pwede po ba akong makahingi ng autograph? Napakunot ang noo ni Luna. Miss Moto. Sino? Si Sumi Moto ba ang tinutukoy niya? Agad-agad niyang nagets, pinagkamalan yata akong si Sumi Moto. Habang pinapanood ang batang babae na puno ng excited na paghihintay, hindi niya nakuhang tanggihan ito. Pero alam niyang hindi talaga autograph ang habol nito. Sinadya ng babae na lapitan siya para subukan kung sino siya. Kapag pumirma siya, parang tahimik niyang inaamin na siya si Sumi. Pero kung tatanggihan niya, lalabas na hindi nga siya si Sumi. Habang iniisip niya kung anong gagawin, biglang may paparating. Si Lucas. Pagkakita ng babae kay Lucas, para itong kunhong binuhusan ng tubig. Nawala siya na parang bula.
Ni hindi nakita ni Luna kung paano siya nawala, pero isang kisap mata lang, wala na ito sa paligid. Hindi niya masisisi ang babae kung bakit ito tumakbo. Hindi maganda ang mood ni boss ngayon. Kanina pa naluluha ang mga department managers dahil sa kanya. At kung isang simpleng empleyado lang siya tulad ng babae kanina, natural lang na gusto nitong umiwas at magtago ng sobrang layo. Nang makita ni Lucas si Luna na buhat-buhat pa rin si Little Treasure, lalong tumigas ang mukha nito. Ang laki-laki na niya, kailangan pa ba talagang buhatin? Tahimik na ibinaon ni Little Treasure ang mukha niya sa balikat ni Luna habang may halong pagkakonsensya. Tita Luna, pinapagalitan ako ni Daddy. Kabanata 290. Agad na hinaplos ni Luna ang ulo ni Little Treasure at ipinagtanggol ito, hindi pa siya matanda, 5 pa lang siya. Ang kailangan niya ngayon ay hindi ang maging mas mature, kundi ang unti-unting bumalik sa pagiging 4, 3, 2, kailangan niyang muling matutong maging isang totoong bata. Napabuntong hininga si Lucas at lumambot ang tono. Nag-aalala lang ako baka mang-alay ka. Pagkatapos ay mahina niyang tanong, pupunta ka na ba? Tumingin si Luna sa oras sa kanyang phone at tumanggo. Ma'am, malapit na ang oras ng date. May kung anong kumislap sa mga mata ni Lucas ng ilang ulit bago ito muling naging kalmado at walang emosyon. Sige, ingat ka. Okay, ibinaba ni Luna si Little Treasure at binigyan ito ng isang malaking halik gaya ng nakasanayan. Sa labas ng opisina ng CEO. Bitbit ang isang tambak na dokumento, nanginginig ang tuhod ng isang manager habang binubuksan niya ang isang lalagyan ng quick-acting pill para sa sakit sa puso. Handa na siyang harapin ng boss monster. Sa likod niya, biglang sumulpat si Lucian at inilapat ang braso sa balikat ng lalaki. Umiling siya habang malalim ang buntong hininga. Huwag mo nang ituloy yan. Kahit anong gamot, walang bisa. Sa mood ng kapatid ko ngayon, pag pumasok ka riyan, para ka na rin pumirma ng death certificate mo. Napalingon ng manager para tingnan kung sino ang nagsalita ng nakakakilabot. Second young master, iligtas niyo po ako. Kasalanan mo rin yan. Noong maganda pa ang mood ng kapatid ko nitong mga nakaraang araw, tinamad ka. Ngayon, malas mo talaga. Walang kabog-abog na banat ni Lucian, kahit siya mismo ay hari ng Catamaran. Swerte lang siya ngayon at hindi siya nadamay. Second young master, may mga matatanda pa akong inaalagaan, at may mga bata pa akong pinapakain. Manggang anak na rin ang misis ko sa pangalawa naming anak. Halos lumuhad na ang manager sa pagmamakaawa. Puff, gusto mo ba akong pukawin bilang isang kawawang binata? Napamura si Lucian. Hindi po, hindi po. Hindi po yun ibig kong sabihin, halos maiyak na ang manager. Bakit pati si second young master parang nag-almusal ng galit ngayong umaga? Napailing si Lucian at tumitig sa kawawang empleyado. Sa wakas, may awa rin siyang naramdaman. Huwag ka na munang pumasok sa death row ngayon. Hindi ka pakikinggan ng kapatid ko sa kalagayan niya. Ayusin mo muna ng maayos yung proposal mo bago ka bumalik. Okay, okay. Gagawin ko agad yan. Maraming salamat po, second young master. Sambit ng manager bago dali-daling tumakbo palayo, puno ng pasasalamat. Pagpasok ni Lucian sa opisina. Napansin niya agad ang bagong banig na titomi sa may bintana. Malinaw na inilagay para kay Little Treasure, para doon siya makapwesto habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang tita Luna. Napakibit-balikat si Lucian habang pinipigilang matawa. Araw-araw naman niyang nakikita si Luna, pero bakit parang sundalo sa gyera ang level ng paghihintay niya? Tapos, tiningnan niya ang kapatid niya na nakaupo sa harap ng desk, may hawak na ballpen sa kanan at mga dokumento sa kaliwa. Kunwari abala sa trabaho, pero sa isang tingin lang sa mukha nito, halata mong wala ang isip. Mahinang kumalubit si Lucian. Bro, sigurado ka bang gusto mong magpakadalisay pa rin? Magpanggap ka pa ng konti at mawawala na si misis mo. Sa totoo lang, dapat gumawa ka na lang ng simpleng plano para mabulilyaso yung lalaki sa pamilya Green. Hindi na sana siya nakaalis. Tiningnan siya ni Lucas na para bang nakakadiri ang suhestyon niya. Sa tingin mo ba, hindi mahuhulaan ni Luna na ako ang nasa likod noon? At kahit magtagumpay, hindi naman ito mareresolba ang pinakaugat ng problema. Paano kung, hanapan natin yung lalaki ng babae na magpe-pretend na ex niya, tapos magwala sa date? Diba, justified na rason na yun para si Little Luna mismo ang umatras. Walang sawang mungkahi ni Lucian. Hindi pwede, malaki ang tsansa na mabuking agad. Hindi ako gumagamit ng plano na may butas. Kung hindi pwede to, at hindi rin pwede yun, anong option pa meron tayo? Bro, hindi sa nakikialam ako, pero kahit pa sabihin ni Little Luna na magpapaliwanag lang siya, paano kung type pala niya yung lalaki? Baka sakto pa sa panlasa niya. Posible lahat yan, mariing saad ni Lucian. Inilapag ni Lucas ang panulat at bahagyang hinaplos ang ibabaw ng mesa gamit ang mga daliri. Napatingin siya sa kanyang anak na nakaupo sa tutami. Sinundan ni Lucian ang tingin ng kapatid. Bro, anong iniisip mo? Tumayo si Lucas at nilapitan ng anak, saka sinabi, Little Treasure, halika, bibigyan kita ng makakain. Napailing si Lucian. Bro, hindi mo ba iniisip na? Puff, marami na siyang mga ideya para rito kanina pero hindi siya nasiyahan. Ngayon, ang ultimate niyang plano ay dalhin ang kanyang nuclear weapon, si Little Treasure, sa frontline. Ayos to, ideyang karapat-dapat sa Great Demon King. Ang problema lang, ang partikular na nuclear weapon na ito ay ayaw makipagtulungan. Nang marinig ni Little Treasure ang sinabi ng ama, tumanggi siyang tumayo sa banig at sinimulang isulat sa kanyang writing board, busog na ako. Pinisil ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay, saka binago ang kanyang pahayag.
Dadalhin kita kay Tita Luna. Sa loob ng 3 segundo, ibinaba ni Little Treasure ang kanyang mga kamay mula sa baba, sumilip sa bintana, bumagsak mula sa tatami, isinuot ang mga sapatos, at dali-daling lumapit sa kanyang ama, inabot ang mga braso para buhatin. Napahinto sina Lucas at Lucian, parang nabigla. Ganito pala kaina ang nuclear weapon na ito, madaling makontrol. Habang naghahanda na silang umalis, sinundan sila ni Lucian. Ako rin, gusto kong kumain. Siyempre, kakain nga. Makaraan ng kalahating oras, sa isang stylish na Japanese restaurant. Pinanatili ng Japanese restaurant ang tradisyonal na mga short-legged tables, kaya kailangang habulin ng mga customer ang sapatos bago pumasok at umupo ng nakalapat ang mga hita. Ang dim na ilaw ay nagbigay ng relaxing na ambience. Bago dumating ang date ni Luna, umorder na siya ng sake na may mababang alcohol content habang naghihintay. Hindi niya napansin na sa diagonal na sulok sa likuran niya, naroon na ang dalawang demonyo, sina Lucas at Little Treasure, kasama si Lucian. Nang pumasok sila, agad na nakilala ni Little Treasure si Tita Luna mula sa likod at gustong-gusto na siyang lapitan. Mahigpit siyang pinigilan ni Lucas. Hindi. Naging tensyonado ang mukha ni Little Treasure. Halatang nagtatanong sa sarili, bakit hindi? Sinabi mo naman na dinala mo ako dito para makita si Tita Luna. Tumingin pababa si Lucas sa anak at sinabing, dinala kita para panoorin lang siya. Naramdaman ni Little Treasure na parang niloko siya. Nang maupo siya sa likod ni Tita Luna, medyo inis siya, pero dahil nasa harap niya siya, bahagyang gamaan ang loob. Pagkatapos umupo, tumingin si Lucian kay Luna na nag-iisa at sinabi, sabi ni Little Luna alas 7 ang date ni Ka, pero saktong alas 7 na. Late na ang date niya sa unang pagkikita, bawas points na. Kahit hindi ko pa nakita si Bailey Green, huhulaan ko, hindi siya magiging malakas na kalaban. Baka wala pang ang pagkakataon si Little Treasure para kumilos. Nasa huling higop na si Luna ng sake, halos 10 minuto na siyang naghihintay pero wala pa rin ang date niya. Medyo nanghina ang loob ni Lucian. Baka hindi na talaga siya darating. At akala natin ay kinakabahan tayo ng sobra. Sa pagbigkas niya, may lumitaw na mga mahinhin at mahabang daliri na humawak sa nakatabing na kurtina at ito'y hinayla palayo. Pumasok ang isang lalaki na nakasuot ng nude-colored tuxedo. Maikli ang itim niyang buhok, mahaba ang katawan. Hindi siya labis na gwapo, ngunit ang kanyang karisma ay mainit at mahinahon, madaling makapagbigay ng kapanatagan at tiwala. Pinakamahalaga, may tahimik siyang apela na kayang magpasigla ng katahimikan at kapayapaan sa paligid. Nako, ang lalaking ito ay may class talaga, naramdaman ni Lucian ang kakaibang kutob sa puso nang makita siya agad.